Sabi nila, ang negosyo ang tahanan ng pangarap at pag-asa. Sa tuwing may takot, kawalan ng katiyakan, o kakulangan sa kaalaman, mayroong lihim na aral na naghihintay na matutunan. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pangangalap ng datos, nahanap ang sagot sa hamon ng merkado at sa kilos ng mga mamimili. Sa panahon ngayon, kahit anong mo matumal Dapat talaga namin alamin kung ano talaga yung inain. Kasi tinda ka ng tinda ng kahit anong klaseng items, hindi lang mo hinahanap. Dapat yung talagang everyday needs. Sa mundo ng negosyo, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ay isang mahalagang sandata. Sa bawat yugto, ang kawalan ng kaalaman ay maaaring maging hadlang sa tagumpay. Subalit, sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-unawa sa mga proseso nito, nabubuksan ang pintuan tungo sa mas malaking oportunidad at tagumpay. Ayon sa pag-aaral, 80% ng mga small businesses ang mabilis na nagsasara o nalulugi dahil sa ilang mga kadahilanan. Kasama na rito ay ang pagkakaroon ng lack of knowledge of the business o poor market research. Ano nga ba ang market research at consumer behavior analysis? At bakit ito napakahalaga para sa isang negosyo? Alright, let's talk about marketing research. So, what exactly is marketing research? Well, it's basically about understanding what makes customer tick, what they like, what they need, and what they're willing to spend their money on. So, paano nga ba nangyayari yan? Imagine, you're a business owner thinking of selling a new product. Ang iisipin ay kung magugustuhan ba ng mga tao ang ibebenta mo. Marketing research helps you gather information about your target market. It helps you to understand their preferences, their habits, and their needs. Madaling salita, dahil dito, malalaman mo kung ano-ano ang mga gusto nila. Paano naman natin isinasagawa ang marketing research? Well, may ilang mga paraan tayong ginagamit. One of the common ways ang survey. Sa paggamit ng survey ay tatanong natin ng mga tao kung ano bang mga gusto nila at hindi. At maaari mong gamitin ang kanilang mga sagot sa paggawa ng mga desisyon. Isa pang paraan ay sa pamamagitan ng interviews. Sa parang ito, maintindihan mo ang mga iniisip at sa loobin ng iyong mga participants. And lastly, ay ang focus groups. Is it where you gather a small group of people to discuss your product or services? Together sa parang ito, you'll get all different perspectives at once. So, all in all, marketing research is about understanding your audience and they use their opinion to grow insight to make smart decisions. Next is consumer behavior analysis. So, what exactly is consumer behavior analysis? Well, it's like looking to consumers' thoughts to understand what motivates them to purchase a certain product or service. Ito yung pag-observe ng mga businesses o marketers sa iniisip o pag-uugali ng mga consumers para malaman yung mga factors na nakaka-apekto sa pagdedesisyon nila sa pagbili. In analyzing consumer behavior, all you need to do is to discover your target audience preference, needs, and wants. An example is when McDonald's, the restaurant globally known for its beef burgers, had to adapt its menu to India's taste and culture, as Indians considered cows as holy animals. Nag-introduce ang McDonald's ng vegetarian and chicken products para ma-meet ang preferences ng mga consumer at the same time ay mapataas ang kanilang sales. Hindi lamang sa mga malalaking business entities applicable ang consumer behavior analysis. Pwede rin itong i-apply sa mga small businesses like mga ganito. They can observe customer behavior through direct interactions, pangangolekta ng feedback, pag-a-analyze ng market trends para mas maintindihan nila ang customer preferences at buying patterns ng mga ito. Now, how do we actually analyze consumer behavior? There are several tools and techniques that we can use of the common methods through data analysis.
Ito yung pangongolekta ng data about consumer purchases, preferences, and habits, and we can use that information to identify their behavior and look for patterns. Next is through the use of market research survey. Ito yung pag-ask natin ng mga consumers directly about their buying habits, motivations, and preferences. Another technique is consumer segmentation. It is grouping that consumers that shares the same characteristics like age, industry, gender, and etc. Sa pamagitan nito ay mapapadali ang discover sa needs, preferences, and buying patterns ng mga consumers. Then lastly, there's observation. It's simply watching consumers in action, how they browse, how they interact, and how they make decisions. Ang impormasyon mula sa pag-a-analyze ng consumer behavior ay makakatulong sa isang business sa pag-develop o pag-improve ng produkto, pricing, and develop ng marketing strategies na makakahikayat at makakapagpataas ng sales nito. In conclusion, that's what consumer behavior analysis and market research is. It's all about understanding the factors affecting consumer behavior and decisions. Finally, use that information and knowledge to predict future trends and make smarter business decisions. Sa larangan ng negosyo, bawat hakbang ay hamon. Ang takot, kawalan ng kaalaman, at kawalan ng tiwala ay maaaring magdulot ng pagbagsak. Subalit sa pag-unawa at pagtutok sa mga pangangailangan ng merkado, nabubuksan ang mga pinto ng oportunidad at tagumpay.